Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bel Cabrera at bumabati po sa inyo ng mapagpalang araw sa lahat ng Lipenyo, Batanggenyo at lahat ng mga narito. Ang araw po na ito ay pinagpala dahil po ibabahagi namin ang Ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po ba, ang buhay natin ay sandali lamang. At bilang sandali, maaring ako o mauna o kaya naman po kayo. Pero po, ang aking pong ibabahagi ay para po makatiyak po kayo sa inyong patutunguhan kung kayo po ay kinuhanan na po ng Panginoon ng inyong hirang na buhay. At para po malaman natin kung tayo po ba ay papunta sa langit, atin pong tingnan kung ano po ang masasabi ng Diyos sa atin mula sa Biblia. Ayon po sa Biblia sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang ibig sabihin po nito, ang lahat po ng tao ay makasalanan. At bilang po lahat tayo makasalanan, kasama po dito ang pastor, pari, ministro, o kaya naman po mga sisters. At bilang po makasalanan, tayo po ay hinatulan ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Panginoon na tayo po ay mabait, o kaya naman may reliyon, o kaya naman member ng church. Kasi hindi po ito yung requirement papunta sa langit. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang Biblia ay nandun po yung treasure po na nakapaloob sa kanyang salita. Sabi po sa atin bilang tayo po ay makasalanan sa Romans 6:23, ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. Ngayon po sa kamatayan po nito, alam po natin na may physical death na tinatawag at spiritual death. Sa una po ang physical death, yun po ay tayo po ay nililibing. At alam ko po ay alam niyo na po iyon. Doon naman po tayo patungo sa spiritual death. Sa spiritual death po, ito po ay pagkalayo ng relasyon ng tao sa Panginoon dahil sa kasalanan. At alam ko po na tayo pong lahat, pag tayo po ay nagkasala laban sa Diyos, ay tayo po ay nahihiya sa Kanya, kaya po tayo lumalayo sa Kanya. Alam niyo po ba na maraming propeta po sa Biblia ang makasalanan din katulad natin? Si Moses ay isang mamamatay ng tao. Si David nangalun niya at mamamatay din ng tao. Maraming mga propeta na nagsinungaling at ang iba naman ay malalaki din na ang kasalanan na gawa. At bilang sila na ating tinitingala ay nagkaroon ng kasalanan, alam po nila ang kabayaran sa kasalanan. At ito po ay yung nag-aamba na impyerno. Ayaw naman po natin na pumunta sa impyerno sapagkat po sa impyerno ito po ay walang hanggan na parusa sa atin. Ang bawat buhay po natin ay may tinakdang oras. At ito po ngayon na nakakarinig po kayo ng salita mula sa Biblia, ay maaring ito po ang chance na binibigay sa inyo na magbalik loob sa Kanya. Alam ko po na ang lahat po din sa inyo ay nahanap po ang Panginoon. Sa inyo pong puso, sa inyo pong isip, ay maaring nagtatanong po kayo kung saan po kayo papunta at nasa ng Panginoon. Basta po makinig po kayo sa Biblia, sa kanyang salita, ay malalaman niyo po ang kasagutan. Bagaman po may parusa sa impyerno, ang Panginoon po ay nagmahal sa atin. Ang kanya pong pagmamahal ay napakalalim at hindi po natin maintindihan kung bakit ba nagawa ng Panginoon na pinako siya. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Sabi sa Biblia sa Romans 5:8, "But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Namatay po ang isang Diyos para sa ating tao. Bilang pong Diyos, maganda po ang katatayuan niya sa langit. At bilang maganda po ang kanyang katatayuan, ang mga anghel ay umaawit sa kanya sa langit, ngunit siya ay nagpakababa at hindi siya nagyabang bilang isang Diyos para abutin tayo mga kasalanan. Sabi po ng Panginoon, may maganda po siyang regalo sa atin. At iyon po ay yung kanyang pagwawagi at pagtatagumpay sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang kailangan natin para pumunta sa langit? Nakapaloob po ito sa John 3:16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Narinig niyo po, ang sabi po ng Panginoon, magkakaroon tayo ng everlasting life kung ang gagawin po natin ay manampalataya. Ngayon po ang pananampalataya ay
isang matalinghagang salita na hindi naiintindihan ng mga bata at ang iba po hindi rin naiintindihan ng mga millennials ang salitang pananampalataya. Samantala, ang pananampalataya ito ay paniniwala sa hindi nakita. Hindi po natin nakita si Jesus Christ na namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Ngunit hinihingi ng Diyos na makapangyarihan na tayo ay sumampalataya sa kanyang ginawa. Ngayon po, ang pananampalataya ay isa rin pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Sino man po sa inyo naghahanap sa Panginoon ay bukas po siya ang loob na nag-iintay po sa inyo. Kayo lamang po ay mananampalataya. Ngayon pong araw na ito, ang una po nating gagawin ay aaminin po natin sa Panginoon Diyos na tayo po ay makasalanan. Ang pangalawa naman pong step ay alam po dapat natin kung saan tayo patungo. At bilang alam po na sa impyerno po ang patungo ng makasalanan, ang huling step naman po ay pananampalataya. Dahil alam mo kung saan ka patungo, mananampalataya ka para dun ka sa langit mapunta. Ang mga tao po na Kristiyano ay alam po kung saan sila papunta pag sila po'y namatay. Wala pong takot ang taong naniniwala sa Diyos. Walang takot na siya ay papunta sa langit. Sino man po sa inyo nakikinig, tayo po'y magdasal para po sumunod na lang po kayo sa dasal. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at aking pong narinig ang iyong salita. Ako po, Lord, ay naniniwala sa inyong salita at nagpapasalamat. Inaamin ko po sa inyong harapan na ako ay makasalanan at bilang makasalanan ay dapat lamang pumunta sa hatol ng impyerno. Ngunit pangako mo, Diyos, Panginoon ko, na ang sumampalataya sa iyo ay binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po sa inyo po, sa ating pong ginawa na prayer, ay mahalaga po na maintindihan po natin na mga tao pong tumanggap sa Panginoon ay naging kanyang anak. At bilang anak, ay nagkaroon po tayo ng relasyon na mag-ama sa Kanya. Katulad po ng relasyon natin dito sa lupa, sa ating ama, ay ang tatay po natin pag tayo po ay nagkamali sa Kanya, ay pinapalo po tayo, pinagsasabihan. Tayo po ay dinidisiplina ng ating mga magulang o mga nag-aalaga sa atin. Ganon din po ang Diyos sa pangangalaga sa atin. Tayo po ay Kanyang ididisiplina kapag tayo po ay nagkamali. Ngayon sa mga nagtatanong po, papaano naman ining kapag ako ay nagkasala laban sa Diyos at itong kasalanan ko ay isang malaking kasalanan laban sa Kanya. Ngayon po ang Diyos po ay mapagmahal sa Kanyang mga anak. At syempre gusto niya po na tayo po ay umuwi sa Kanyang tahanan. Sabi po sa John 1:12, "But as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name." So, sabi po dito sa verse po na aking nabanggit, kayo po ay may kapangyarihan na maging anak niya. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat po ang mga tumanggap lamang po sa Kanya, ang siyang binibigyan ng karapatan ng Panginoon na maging anak ng Diyos. Tiyakin niyo po sa inyong buhay na tinanggap niyo po si Hesus Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Dahil hindi po natin alam kung kailan po ang inyong buhay magtatapos. Ngayon po, ang inyong pong kaligtasan ay isinilyohan ng Banal na Espiritu Santo. Siya po ang nagsilyo ng inyong kaligtasan sa langit. At sa mga tumanggap sa Kanya ay meron na pong success sa langit. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig sa Kanyang salita at sa Biblia po na aming hatid. Muli po, hindi po sa kabaitan o kung anumang mga gawain na ginagawa natin sa ating kapwa tayo po papunta sa langit. Hindi mo pwede sabihin sa Panginoon na, Panginoon, ako naman ay mabait. Ito yung nagawa ko, Panginoon. Ito yung mga listahan na aking nagawa sa lupa. Hindi po. Hindi po sa relihiyon, hindi po sa pagiging mabait. Kundi po ang pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat po.